Pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tiniis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon March 4, 2024, Lunes na Lunes, alas 10:09 ng gabi dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol sa Godhead. Ayan, so ito ay tumutukoy sa either Trinity or oneness mga kapatid. So ang first speaker natin dito si Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist, at ang second speaker naman natin si Ron Fernando ng UPC mga kapatid. Siyempre yung ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa first cross, at same din sa rebuttal 10 minutes, at 7 minutes na second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna ang ating second speaker, mahuhuli naman ang ating first speaker. So ang rule natin mga kapatid, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. At kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question, kailangan sumugot doon muna sa pagpipilian bago natin ipapaliwanag ang ating sagot mga kapatid. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds, at ayan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. At rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung tinatanggi niya ay automatic next question. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng warning sa akin ay may disiplina yan, 2 warning. At rule number 7,
bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi na susundan ng objection, mga kapatid. At meron akong bagong rule na isang clarification lang din, mga kapatid, per question. So, during final conclusion, no objection tayo dyan. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa mga pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan, pero yung mga salitang hindi mo alam, hindi mo naintindihan, hindi ka kasi nag-aaral, parang gano'n, okay pa sa akin yan, mga kapatid. At rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, so hindi ko papayagang may tanong yan. Rule number 10 natin, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa nabanggit? Yes, Your Honor, sumasang-ayon po. Okay, at sumasang-ayon din ba ang second speaker? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon po. Okay, yun yung ating confirmation, mga kapatid. At bago yan, syempre gusto ko muna silang magpakilala at konting preview sa kanilang patutunayan, ano yung stand nila sa gabing ito, at syempre ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin ang ating first speaker. Pakilala ka, kapatid. Yes, ang inyo pong maliit na lingkod, simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., natatayong muli sa panig ng unang tagapagsalita na patutunayan ko po sa gabing ito na ang aral na mula sa Biblia ay yung pong pinaniniwalaan naming Trinity kontra sa maling paniniwala ng oneness. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat at maging makabuluhan ang gabing ito. Okay, so si Fernando Camacho, mga kapatid, ang tatayo sa stand ng Trinity. At madabi-dabi na ding debate yung ating kaibigan na Fernando Camacho dito, mga kapatid. At isa din to sa mga pinakamalakas sa Seventh-day Adventist. So, dako tayo sa ating second speaker, bro. Pakilala ka, bro. So, purihin ang Panginoon, no? Magandang gabi sa lahat. Isang malalim na gabi po. Lalong-lalo na sa aking kausap, no? Isa po itong batikang debatista. Since affirmative ho kaming dalawa, no? Same source of doctrine, which is the Bible, we should meet on the halfway through scriptures, no? Alam naman natin ang Diyos ng mga oneness ay same God also ng Diyos ng mga Trinitarians. So, kailangan natin gawin dito ay itatagpuin natin sa pamamagitan ng pagkilala ng Diyos ng Israel. So, doon tayo magre-reconcile sa Diyos ng Israel. Alam naman natin ang isang Diyos lang naman talagang kinikilala natin, no? Hindi natin pairalin dito na tama ang Trinity or mali ang oneness, so tama ang oneness, mali ang Trinity. So, as much as possible, no, we should not read our own religious theology sa Bible. So, let the Bible, hayaan natin ang kapahayagan ng Biblia mismo. Dahil, yun lang po. Salamat po. Okay, so that is Brother Ron Fernando, mga kapatid. Isa sa nakikilala mo dito, mga kapatid, mga kung tawagin ko ay rookie ito. Isa sa mga batang magagaling talaga. UPC, mga kapatid, siya lang din yung kakilala ko. I don't know sa iba kung meron pa, pero ito magaling ito, mga kapatid. So, simulan na natin ang ating debate again, mga kapatid. Please share yung ating live streaming dahil napakaganda ng ating topic. Hindi lang sa topic kasi ang mga kalahok dito sa pag-uusap na to. At minsan ko lang talaga madinig yung UPC na maglatag patungkol sa oneness. I heard many churches patungkol dito, pero sa UPC hindi pa. Kaya ako excited din ako, kumbaga. At also, syempre, muling nagbabalik si Fernando Camacho din, mga kapatid, dito sa Russia TV. So, mga kapatid, bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating first speaker, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Bro, nakamute ka, bro.
Okay, thank you, thank you. Okay, muli hangad natin na sa usaping ito, ang Diyos ang siyang patuloy na maitaas at maparangalan. Umaasa rin po ang inyong malit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr., mula sa ating pong mga viewers ngayon na kapupulutan ninyo ng isang magandang aralin ang magiging usapin namin ng kapatid na ron. Okay, so sa paksa po na aming pag-uusapan ngayon, tungkol dito sa pagpapatunay, aling side ang nasa katotohanan. Hindi kasi po pwedeng dalawa ang totoo, Trinity at oneness. Isa lamang po ang turong mula sa Diyos. At naniniwala kami sa panig ng Seventh-day Adventist na ang totoong turo mula sa Biblia tungkol sa usaping ito ay ang Trinity at hindi po ang oneness. Ito po ay malinaw sa aming pananampalataya sa belief number 2 sa aming pong 28 fundamental doctrines at yan makikita naman ninyo sa aming mga website. Ang sabi diyan, there is one God. At yung one God po na yon, hindi po yan oneness, kundi tumutukoy po yan sa pagiging sa Trinity. There is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal person. So diyan po nakalagay ang amin pong pananampalataya. Ganon din naman sa isa pa naming website, sa Biblical Research Institute. Ganito po ang ating mababasa diyan sa numero 4, result. We do not believe in three gods, but one God in three person. Kaya sa gabing ito, hindi ako magtatayo na mayroong tatlong Diyos. Mananangan lamang ako sa aming ginintoang doktrina. Mayroon lamang isang Diyos. At ang Diyos, binubuo o kinasasangkutan ng Ama, Anak at ng banal na Espiritu. Saan namin hinuhugot ang paniniwala ukol sa one God in three persons? Isa po sa mga haliging pinagbabatayan namin ay ang mababasa natin dito sa aklat ng Devarim sa 6.4 ng Codex Leningradensis Hebrew Text. Ang wika po'y ganito: Shema Yisrael Yewa or Adonai, Elohino Yewa or Adonai, Echad. Mapapansin po ninyo sa bandang ibaba yung sumunod sa salitang Elohino. Mayroong nakakulay pula, that is Echad. That is Yewa. Tapos Echad. Yan. Diyan namin hinahango ang amin pong pananampalataya. Naku, ililiwat po sa pagkakasalin sa Tagalog, dinggin mo Israel, ang Yewa nating Diyos, ang Panginoon nating Diyos, ay Echad na Panginoon, o Yewa Echad. Isang Panginoon. At yung isa, nasa terminong Hebrew na Echad. Hindi po Yachid. Hindi rin Abiloni, kundi Echad. Diyan po namin hinahango ang pananampalataya po namin yan. Sapagkat ang Echad ay makikita natin, ito ay isang kataga na mayroong dual meaning. At dahil ng Erlin tungkol sa Trinidad, gamit ang 6.4 ng Devarim, tumutuko ito sa the union of three person in one God. Yung one God ay Echad, yung one. Ano? Yan. Sabi sa isang aklat ni Norman Galley, copyright noong 2011 sa pahina 24, maliwanag po nating mababasa ang ganito. The word Echad in the text of the Shema. Yung pong Shema, yun po yung Devarim sa 6.4. In the text of the Shema, speak not only
of the uniqueness, but also the unity of God. So maliwanag po yan mga kapatid, at kapansin-pansin, hindi ginamit ng manunulat ng aklat ng Devarim yung mga salitang Hebrew na o di kaya yung levad o levadad o di kaya yung terminong levadu or telenu. Hindi rin ginamit ang salitang rach o yung yahid. Kundi makikita natin, ang ginamit po na termino ay echad. Kung ito sanang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kataga na tumutukoy sa isang solong kahulugan at tumutukoy sa isang pagiging solidong isa ng ating Panginoong Diyos. Hindi gagamitin ang salitang echad na mayroong dual meaning. Bakit hindi ginamit yung mga single meaning? Isa lamang pong ibig sabihin sa atin. Ang gustong kahulugan na dapat nating makuha at makita, yung ikalawa niyang kahulugan. Na yung the union of three person in one God, o doon sa pagiging echad na Diyos. Ngayon, ano ang pinahahalimbawaan ng ilan pang mga katotohanan ito na ang salitang echad ay tumutukoy din sa higit sa isang persona na bilang, kumbaga. Pansinin ninyo, babasa naman ako, higit sa isa sa pagbilang. Ito po ang ating mababasa. Buhat naman ito sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 13, talata po'y 23. Babasahin ko po ang magandang balita Biblia, pero naglagay po ako ng pagdidiin dito. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig na ubas. Ano po yung kanilang kinuha? Sabi dito sa wikang Hebrew, Weskol anabim echad. Napansin po ninyo yung salitang echad doon sa salitang Weskol anabim echad, isang buwig na ubas. Yung isa, ginamit po na termino'y echad, isang buwig. Pero pagka inanalyze ninyo, ang isang buwig ay binubuo ng maraming ubas. Ganyan po ang mga halimbawa ng paggamit ng salitang echad. Na hindi talaga siya tumutukoy lamang sa isang butil, kundi ginagamit din siya bilang isang buwig. Isang buwig binubuo ng maraming butil ng ubas. Yan po. Kaya, yun pong mathematical illustration ng mga tao, yung 1 plus 1 plus 1 equals 3, kung ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, plus ang banal na Espiritu ay Diyos, equals 3. Tatlo ang Diyos. Hindi po ganoon. Yun namang depensa ng iba, ay bakit anya plus ang gagamitin? Pwede namang multiplication. 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. O kaya ay division. Hindi ito makatutulong sa pag-aaral tungkol sa Trinidad. Tatandaan natin, ang ilustrasyon ng Biblia sa atin ay ganito. Yan. Ang mathematical illustration ay pinakikita sa atin ng banal na kasulatan. Thank you. Kung makikita po ninyo, yahid plus yahid plus yahid equals selosa o selos. Hindi po ganyan ang pagbilang ng Biblia. Dapat yahid o solong isa, ibig sabihin yahid plus yahid plus yahid. So tatlong yahid po yan. Ang sagot, echad. Yan po. Ang salitang echad, kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kadyusan, binubuo po siya ng tatlong echad.
Yung Echad, I'm sorry, no? Yachid plus Yachid plus Yachid, yung tatlong Yachid po na yon, binubuo po yun o kumakalkula bilang Echad. Ibig sabihin sa loob ng Echad, mayroong tatlong Yachid kung sa Diyos ipapattern. Maraming salamat po. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating first speaker. At syempre dako tayo sa first cross ng ating second speaker sa first speaker. So bibigyan ko ng 7 minutes sa unang pagtatanong yung ating second speaker, Brother Ron ng UPC. Your time start now, bro. So magandang gabi, Bro Fernan, no? Salamat sa presentation. Ito yung unang tanong ko sa iyo, bro. Ang ikad ba ay pumapatungkol lang sa tatlong persona? Yes or no? No, katulad po nung aking mga ibinigay na halimbawa, yung ikad ay pwedeng tumukoy sa marami pong butil na binubuo ng isang buwig. Ang ikad ay pwede ring tumukoy sa dalawang persona. Halimbawa, doon kay Adan at kay Eva, nang sila ay ikinasal ng Diyos, tinawag silang ikad-dalaman. Okay, so next question, no? Yung kailan nyo ba na tuntun yung aral na yung ikad pala patungkol sa isang Diyos ay tatlong persona pala? Kasi pwede raman palang isang dalawang butil ng isang buwig, ang ubas, pwede rin pala yun. Kailan nyo na tuntunan yung yung tatlong persona sa ikad ng Diyos? Opo, pagkatapos na likumin ng Diyos ang nalabing iglesia mula sa iba't ibang panig nito, bunga ng pag-aaral ng banal na kasulatan ng aming mga pioneering at ng vision na binigay kay kapatid na Ellen White, nang sariwain ito sa pag-aaral, natuntun nila sa banal na kasulatan, Ama, Anak at Espiritu lamang, hindi na po nadagdagan. Okay. So, para maging consistent yung ikad, no? Yung ikad na sa tatlong persona ng Diyos, pwede rin bang ikad matutukoy din ba sa hindi Almighty God? Yes or no? Opo. Kasi nga, halimbawa, yung isang buwig na ubas, hindi naman Almighty God yun. Na pagdating sa bilang, pwede siyang gamitin. Kahit nga sa mga tao, pwede siyang gamitin eh. Kay Adan at Eva, ikad rin po ang ginamit. Dalawa sila. Ay lalo pa sa ating Panginoong Diyos na merong Ama, Anak at Espiritu. Okay, so sa bilang Kapitulo 13, versikulo 23, no? Yung isang buwig ng ubas, so pwede bang hindi tatlong butil? Posible bang tatlong butil o ito ng ubas? Pwede ring 5 butil? Tama ba? Hindi po. Doon kasi sa ginamit niyo yung particular na talata, bilang 3:73, isang buwig po eh. Maraming butil talaga yon. Pero kung hindi po ninyo gagamitin ng talata, pwede rin yan tumungkol sa 2 butil, 5, 10, yan po. Kasi may dual meaning po ang salitang Echad. Pero sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu lamang po, hindi nabawasan, hindi rin po nadagdagan. Okay, next question. Naniniwala ka ba na ang Diyos ng Christian Trinitarians at ang Diyos ng yes or no? Time stop mo na. Naputol ka, bro. Medyo yung internet mo, bro, naputol saglit. Pakiulit na lang, bro. Hello? Yan, tuloy ka lang, bro. Itong next na tanong ko, no? Naniniwala ka ba na ang Diyos ng mga Trinitarians, Christian Trinitarians, at ang Diyos ng mga Hudyo ay pareho? Yes or no? No, hindi po kami naniniwala. Sapagkat may mga Trinitarian na mali po ang paniniwala. Halimbawa, yung isang uri ng born again na aming nakakausap, ang Trinity niya, 3 Diyos. Hindi kami naniniwala na ganon. Kasi ang aming paniniwala sa Diyos, binubuo ng Echad na Diyos. Hindi selosa
yakid, hindi selosa, Next o question. hindi selos. Yan. So, to be specific, no, is DA na Trinitarians. Pareho lang ba ng Diyos ng mga Hudyo, ng Diyos nyo? Yes, opo. Yes. Kasi nga, diyan po namin kinuha. Tandaan natin, yung aklat ng Devarim, yan po ay kasama sa tanak ng mga Hudyo. At syempre, ang nakatitik diyan, pananampalataya ng mga Hudyo. At yan din ang amin pong pananampalataya hanggang sa panahon ito. Pagkat kami karugtong o bahagi ng tinatawag na iglesia Next sa question. Ilago. Okay, so next question. Kung ang term na Trinity ay ginagamit ng mga modern SDA Trinitarians, which is came from the Latin, no? Trinitas. So sa Hebrew language, ano bang katumbas nito? Ayan po, nakalagay po dyan sa Devarim sa 4, nakalagay po ay Echad, Yewa. Hindi kami particular doon sa terminong Trinity, Godhead. Kasi kung ayaw po ng tao ng salitang Trinity, edi doon tayo sa Godhead. Kung ayaw naman ng Godhead, edi doon tayo sa Trinity. As long as na magkakaintindihan po tayo. Kaya sa gabing ito, Okay, next question. No? Many times na nagsasabi ang Bible, God is one. Do we agree on this? siguro kailangan talataan po ninyo para malaman natin ano ba yung one na ginamit sa Hebrew o sa Grego para matunto natin at masagot natin ng mainam na hindi tayo lilihi sa banal na kasulatan. Okay, so statement po ano bang tama? God is 3 person or God is 1? God is Categorical. Opo, God is one. God is one. Ang Diyos ay isa. Pero hindi natin maialis na ang isang Diyos o ang Echad o yung Yewa Echad ay merong Ama, Anak at Banal na Espiritu. Yun po'y 3 persona na nasa loob po ng Echad na Diyos. Next question. Okay, next question. Sa Deuteronomy 6:4, no? Yung one din, yung one doon is Eka, di ba? So one Lord, ang tinutukoy ba doon is yung one doon is Trinity? Lord Trinity? Yes or no? Opo. Yan po ang tinutukoy po niyan. Kasi Diyos po ng Israel po yan eh. Kung titignan ninyo yung context yan, pagiging tapat po yan sa Panginoon eh. Kaya nilalatahala ng sumulat ng Deuteronomy o ng Devarim na merong Echad o merong Yewa Echad. Ay, salamat po. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang first cross ng ating second speaker at syempre dako tayo sa kanyang first presentation din. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Noon tayong halos 50 live viewers mga kapatid at dyan sa YouTube din merong iilan na nanonood. Shoutout kay David Jefferson, kay Rex Castro, ayan, kay Roylan Gonzalez. Sabi niya lamang ang oneness sa Old Testament. Sabi ni Loida Inaguas, UPC na Trinitarian, ano po, may nakita ako kasi Trinity ang teaching. Shoutout din kay Maui, kawawa ang oneness Pentecostal. Sabi naman ni Johnny Kapangpangan, magpagpalang gabi sa talata. Ayan, at Jeff Punayo, congrats na agad sa 2 debater. Shoutout din kay Ronel Espanola, God bless Bro Camacho, Samson Rusin, shoutout din kay Abdullah Abungan Mayo, kay David Jefferson, Domingo, kay Tese Roa, shoutout din dito kay Emmy Ems, ayan, kay Napda Cardas, ayan, at sa Philippine Debaters Association, maraming salamat sa pagsuporta. Shoutout sa inyo. Robert Cancilio, mabuhay bro Fernando Camacho, sabi niya. At yun, dako tayo mga kapatid sa ating first presentation din ng ating second speaker, Brother Ron ng UPC. Your time start now bro. So muli magandang gabi sa lahat. Itong Oneness Trinity discussion po mga kaibigan is napakalawak ko talaga. So since affirmative kaming dalawa dito, so mag-focus na muna ako sa presentation ko, no?
Kaya direkta pa ako magsisimula doon sa Godhead, no? Sa Colossians 2:9. Sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, sa kahayagan ayon sa laman. So pag sinabing fullness ba mga kaibigan, ibig sabihin 100% talaga, Diyos talaga, no? So pag tinukoy doon kay Hesus Kristo, fullness of Godhead, ang tanong, ilang Diyos bang itinuturo ng Biblia? Pag sinabing one God, is there any qualification of being one? Kailangan magdagdagan ng 3 persona? Kasi yung 3 persona, kahit anuhin mo po, ito po ay unbiblical na term na ginagamit sa one God, no? Kinakapit sa one God. So, kailangan bang dagdagan ng 3 persona para ma-prove na isa lang siya? Kailangan ba? Kung kailangan, bakit hindi nilinaw ng Biblia na sasabing one God in 3 persons? Nililinaw ko lang yung stand ko. No? Ako po'y naniniwala sa Diyos bilang Father of all creation and the Father of humankind. He is the Son as one God who came in the flesh, God with us. So which is the same identity of God who manifests in the flesh for redemptive purposes. Holy Spirit, it is who filled us today, no, in our church. Pag sinabi kasing Holy Spirit, God is dwelling us. Not a third person of the God. For example, may nagtatanong, is Jesus in you? Siyempre, sasabihin mong yes. Kasi maling-mali na itatanong mo, is the Son in you? No? So it is the same God, the same identity. Ang hindi ko lang talaga pinaniniwalaan at against so talaga ako, na ang yung tatlo, yung Father, Son, and Holy Spirit ay naging 3 persona ng isang Diyos. O distinction of 3 persons of one God, which is hindi naman itinuturan direkta ng sa isang Diyos, no? Na may 3 persona. Again, ilang Diyos bang itinuturo ng Biblia? Di ba isa lang? Yung pundasyon natin, yun, doon tayo huhugot, no? Isang Diyos lang. Hindi po tayo alis dyan sa pundasyong yan. Ang pagiging Father ng Diyos ay hindi ibang persona doon kay Hesus Kristo at sa Espiritu Santo. Now, bakit tinawag na Father ang Diyos? Kasi ang titulong Father, ito pa ay ang pagganap ng isang Diyos bilang Father of creation. The Father as a relationship to humankind. Malakay 2:10, no? Wala ba tayong lahat na isang Ama? Hindi ba God Diyos ang lumalang sa atin? Yung one doon, one Father, ikadhuyot. So, pwede ba nating sabihin na 3 Father? Ikadhu yung one doon. Now, si Pablo, na Diyos Ama ang itinuturo niya, Ephesians 4:6, 1 Corinthians 8:6, Philippians 4:20, Romans 1:7. Si David, kinikilala niyang Ama ang Diyos. Kasi, yung Father, it is a relationship sa Diyos. Sa 1 Chronicles 29:10-11, si Propeta Isaias, kinikilala Ama niya ang Diyos. At the same time, naniniwala siya na He was created by God. Isaiah 64:8, O Panginoon, Ikaw ang aming Ama. Kami ay malagkit na putik at Ikaw ay magpapalyok sa amin na kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Now, kung ang Diyos ay may titulong Father, ang tanong, siya din ba yung Diyos ng Israel? Mga kaibigan? Which is yung Lord, Yahweh, yung tetragrammaton na Jehovah. Are we still referring to the same God? Lord, Yud, He, Vav, He, YHWH, Yahweh, Jehovah, o Yehovah. Who is Lord? The Lord, He is God. Psalm 100 verse 3. Ngayon, ilang Diyos mang itinuturo ng Biblia, di ba? Isa lang. Now, yun din ba ang Diyos ng Israel? Yes. 2 Kings chapter 18 verse 5, no? The Lord God of Israel. How many Lord? There is one Lord. Tama bang sabihin na may 3 persona yung ikhad dito sa Deuteronomy 6:4? Kasi let us reconcile doon sa mga versikulo din, no? Now, is that one Lord? Yahweh of the Old Testament? Sino ba yun? The Father. Isaiah 64 verse 8. Oh Lord, Jehovah, Thou art our Father. 1 Chronicles 29 verse 10. Lord God of Israel, our Father, from everlasting to everlasting. Isaiah 63 verse 16. Oh Lord, Jehovah, Thou art our Father, our Redeemer.
So dapat ma-reconcile ang kausap no, yung Lord na Jehovah. Kailangan kasi sa Old Testament for the for fair kailangan niyang bigyan niya ako ng ang bersikulo na Lord Jehovah pumatong sa God the Son or God the Holy Spirit, or Lord Jehovah is tatlong persona. So ngayon ako magbibigay ako ng tindig ko, yung Lord dyan is the Father. So ang Godhead ay may isang everlasting Father. Siyempre, sino ba yung everlasting Father? Sa Isaiah 9:6, the name of the child to be born shall be called Mighty God, Everlasting Father. May iba pa bang everlasting persona na Father din? Isaiah 40 by verse 28, Everlasting God, the Lord, the Creator of heavens of the earth. Psalm 41 verse 13, Lord God of Israel, from everlasting to everlasting. Psalm 106 verse 48, Lord God of Israel, from everlasting to everlasting. Ilan bang everlasting? Now, conclusion, no? Yung tetragrammaton na Lord ay kinakapit lang sa Father. Yan kasi ang turo ng Biblia. Now, kailangan niya itong gibain sa pamamagitan ng paglalahad niya ng Lord Jehovah, recognized as God the Son or God the Holy Spirit sa Old Testament, or Lord Jehovah referring to three person recognizingly. Lininawin ko po kung ilalahad niya ang Lord as Jesus, stand ko na po yun dahil isang persona lang naman ng Diyos ang pinaniniwalaan ko. Dapat yung mababasa yung Lord Jehovah as a Son, recognizingly as God the Son. Now, sa vision ni Isaiah, no? Sa Isaiah chapter 6, he saw the Lord sitting on the throne at nagsigawan ang mga anghel, Holy, 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 the Lord of hosts. Now, ang tanong, ilan ba ang na-identify ni Isaiah na Lord of hosts? Kasi yung stand niya is Deuteronomy 6:4. One Lord is tumutukoy sa Trinity. Ngayon, aalamin natin kung ilan bang identity ang sa vision ni Isaiah, no? Doon sa vision niya, syempre, isa lang. Remember mga kaibigan, Lord of hosts, Jehovah, Yahweh, Jehovah. Verse 8, narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? Sino ba yung nagsasalita? Di ba si Lord? No. Audible voice na kausap ni Isaiah sa vision niya, God gave him a revelation na may isang identity lang siya. Now, sino yung nag-iisang Lord? Yahweh, yung capital letter nga Lord. Kausap niya itong Lord sa Isaiah 6:9-10. Now, tanungin natin si Apostol Juan, mga kaibigan, kung sino yung nag-iisang identity na nag-iisang Diyos sa vision ng Isaiah, no? Dito sa John 12:39-41. Therefore they could not believe because the Isaiah said again, he had blinded their eyes, hardened their heart, and they should not see with their eyes nor understand with their heart, and converted, and I should heal them. These things I said Isaiah when he saw his glory, his glory, and spake of him. So alam natin mga kaibigan na si Jesus po ang pinatutungkulan ni Juan doon sa vision ng Isaiah. Kasi isang persona lang po ang kausap ni Isaiah. Ang tanong, ikalawang persona ba ng Yahweh ang pinatutungkulan ng propeta Isaiah at Apostol Juan? They are referring to one identity of one personal God, no? So dito, yung mga titulo ng mga titulo ng Diyos. Sino bang Almighty? Pwede bang sabihin natin na ang Almighty is second person lang doon sa New Testament? Revelations 1:8, Revelations 11:17, which is ang Almighty sa Genesis 17:1, the Almighty God. So, isang identity lang talaga. I am. Sino yung I am? Exodus 3:14. Sino ba? Huwag nating sabihin na ang John 8:5-8, ikalawang persona lang ng I am. Ang Alpha and Omega, Revelations 1:8, I am the first and the last. Time. Isaiah 44:6. Kulang pa oras. Salamat.
Okay mga kapatid, at dyan natatapos ang first stand ng ating second speaker, Brother Ron ng UPC. At syempre dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Fernando Camacho. Okay bro, your time start now. Opo, thank you. So ang akin pong tanong, kapag sinabi pong oneness, tama ba ang ibig sabihin nito ay solidong isang persona? Yes, sa kahayagan ng Panginoong Hesukristo, no? Kasi ang one, the Bible teaches one God. Yung next doon ay emphasizing na isang Diyos lang talagang umiiral na gumagawa ng lahat. Sabi nga ni Pablo, it is same God work all in all, no? It is the same God. Next question. Next question. Okay. So doon sa Malakay chapter 2 verse 10, yung ikad ay kanino po tumutuko yun? Sa Ama lamang o doon sa Ama, Anak at Espiritu? Based sa talata, no, sa Ama lamang, there is one God, one Father who created us according to Malakay. Next question. Okay. So next question po, yung bang Holy Spirit sa inyo ay person o hindi? Ang Holy Spirit, categorical, no? No. If you are referring to third person, kasi yung Holy Spirit, yun yung omnipresent of God. He act as omnipresent, no? Yan, yung tulad ko sabi ko kanina, pag sinabing, is Jesus in you? Oh, hindi naman pwede sabihin, is the Son in you? Siyempre, God is dwelt in us, in our church today. Okay. Sabi po ninyo, yung Holy Spirit ay hindi person. Para sa inyo po, ano ang ibig sabihin ng person? Ang person po ay person, ito sa character, no? Personality ba, identity. Next question. Okay. So pwede rin ba itong yung bang person pwede ring tumukoy sa meron siyang kakayahang magpasya? Pwede ba siyang tumukoy rin ang person doon? Actually, no, kasi kung ang tinutukoy mo ay kakaya magpasya sa divine person ay magnuno ako. Pero kung sa nature ng pagiging tao ng Panginoong Diyos, yes, because as a man, he had a human nature of own will. Pero pag sinabing Holy Spirit, okay. Yes, kung ang Holy Spirit ay hindi person at wala siyang kakayanang magpasya ayon sa inyo pong kasagutan, paano nyo po ilalarawan ang Holy Spirit? Actually, ang Holy Spirit ay hindi po yan, tulad ng sabi ko nina, no? Hindi po yan iba sa persona ng Diyos na umiiral sa lahat, no? Pag sinabing Holy Spirit, hindi iba sa Father yan kasi ang Father is a Spirit. Sinabi ng Biblia, Holy One. Okay. Sino ba yung Holy One? Next question po. Okay. Yung bang Ama, pwede siyang matawag, yung bang Ama at saka Anak, pwedeng matawag na person? Yes or no? Sa kalikasan ng pagiging tao, yung anak pwedeng tawaging person. Sa human nature, no? Kasi likas sa tao, human nature. At sa pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo, He is a Father. So, hindi, ang stand ko, hindi ho, next question. Hindi ho, okay. Walang space doon sa Father and Son. Next question. Next question. Sabi po ninyo, yung Holy Spirit, hindi person, pero yung Ama at yung Anak, person. At sabi rin ninyo, yung Holy Spirit hindi iba sa Ama. Yung Ama ay person. Kung ang Holy Spirit ay hindi iba sa Ama, hindi ba't person din ang Holy Spirit kung hindi siya iba sa Ama? No, kasi kung iisipin ko ang Father at saka Holy Spirit, iisa lang ho sila,
We are referring to one person of God, pero umiiral sa ibang kasi yung Holy Spirit kasi omnipresent yun ng Diyos, act as an omnipresent yun ng Diyos. So ang nature ng gusto ko lang maklaro talaga itong Holy Spirit, kasi sa Ama, sa Anak, pareho tayo naniniwala na yan ay person. So kung hindi person ang Holy Spirit, ano ito? Isang kapangyarihan lang, active force, or what? Pakiklaro po sa akin. Yun ang sabi ko kanina, ang Holy Spirit is an omnipresent act of one God. So tapos linawin ko rin, hindi ko stand na yung Father ibang person sa Son, no? It is the same identity. Magkaiba lang ho ang nature. Okay. Then sabi ninyo yung ginamit niyo yung Exodus chapter 3, yung Yahweh, no po. 'Di ba yung din ang nagbigay ng 10 commandments? Kung yung Ama yon, naisusugo ba ang Ama? No, kasi like I've said kanina during presentation, ang titulong Father ay it is titulo ng Diyos sa creation at saka yung relationship sa humankind. Yung sinasabi mo na isisinugo, hindi na yun Father. Next question. Okay. So, yung isinugo ay hindi Father. Lumalabas na ang isinugo, yun pong anak. Tama po, ano? Ngayon, yung bang nagsugo at isinugo, siya rin ba yun? Sa pagiging tao, hindi. Kasi yung isinugo niya, tao yun eh. Pero, it is not, hindi yung Son sa pagiging tao, hindi po yun distinct sa Father. Kasi pag sinabing God manifest in the flesh, no, hindi natin lalagyan ng space between Father and Son kasi porket isinugo. Okay, time na. Thank you. Manifestation. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang ating first part ng debate, which is yung ating first stand at first cross. At bago natin puntahan ang ating rebuttal, shoutout muna sa ating mga manonood dyan. Kay Noriel Kurgabasa, shoutout sa iyo bro. Sabi niya, hiwalay na, hehehe. Shoutout din kay Alaste Angelos. Ang Holy Spirit ay persona, may sarili siyang will. At shoutout din kay The Bread of Our Soul. Malabo na nagkatawang tao yung Ama at naging anak yung Ama. Walang mababasa. Shoutout din kay Dance Pay, SDA, Hernaldo. Good evening and watching from Ligaya, Gabaldon, Nueva Ecija, Ligaya, Seventh-day Adventist Church, and God bless you. Shoutout din kay Rex Castro. Brad Ron, paano mo i-explain ang natin sa Genesis 1:26? Shoutout din kay Aaron Bonifacio, hindi talaga oneness ang Diyos. 1:8-17 hanggang 18. Shoutout din kay Arnulfo Glory, ikaw lang ang naliligaw bro kasi hindi mo maunawaan ang iisang Diyos na may tatlong persona. At shoutout din kay Rex, sabi niya oneness din ba yan UPC? Mateo 28:19. At Warlito Espiritu, there are 3 gods in the Bible. First, the belief that the teaching of the Jewish Christ, which is not God. Monotheist belief, a Muslim and Jew are both believing that Jesus is a believer, submitted to the creed. Mahaba siya. Sa inyo na lang. Abdullah, sabi niya, paano susuportahan na ligaw at mangma sila? Okay, nabasa ko. Sa pagpapaliwanag sa tunay na Panginoon. Shoutout kay John Nilio Balisco, kung iisa lang ang persona ng Diyos, bakit kami ang pronoun na ginamit ni Jesus in referring to Him and the Father in John 14 verse 23? At Arnulfo Glory, support for bro Fernando Camacho. Ayan. So Sis Esther Marasigan, shout sa kanya. At si Sis Montecalvo ng Rangers of God. At sa lahat ng Rangers of God. Yami, Johnny, God bless. Yams, Johnny, Fernando Camacho. Salzar
Daki Pandago. Gabi po. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito, rebuttal stage. At ulit ang topic natin, napaka plain and simple about Trinity or oneness mga kapatid. First speaker natin ay Trinity, yung stand niya. At ang second speaker naman ay oneness. At dito na tayo sa rebuttal stage. Bibigyan ko ulit ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Rebuttal. Fernando Camacho, your time start na. Okay, so thank you. At kapuna-puna, no? Ang negative side ay napakamalumanay, at napakabait. Very professional. Kakaiba sa iba nating mga nakadebate. Ano? At tatangkayin kong sundan yung kanyang pagiging mahinahon. Okay. So, ngayon mga kapatid, tungkol doon sa Colosas 2:9, no? Ay hindi naman ako tumututol doon na ang Panginoong Hesus isa lang talaga siyang persona. Hindi pwedeng maging tatlong Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus isang persona. Iba siya sa Ama, iba siya sa Holy Spirit. Okay? Kaya walang bearing po yung Colosas 2:9. At doon sa tanong na, kailangan pa daw ba natin dagdagan ng tatlong persona? Ang sagot natin, hindi. Hindi natin kinakailangan dagdagan. Sapagkat, hindi po isinulat ang Biblia para mapatunayang mayroong tatlong persona sa ikhad na Diyos. Isinulat po ang Biblia upang malaman natin na mayroong ikhad na Diyos na may tatlong persona. Ano ho? Yun ho, kaibahan ho niyan. Ngayon, doon sa Malakias chapter 2 verse 10, kaya tinanong natin, yung bang 2:10 tumutukoy sa Ama lamang o sa Ama, Anak, Espiritu Santo? Ano po? Ang sagot po niya, Ama lamang. Yes, naniniwala tayo roon. And yun talaga dapat ang sagot. Kaya, ang Malakias 2:10 hindi po kumukontra sa tatlong persona. Kasi, ang tinutukoy lamang po ng ikhad ay yung pong Ama lamang. Walang tatlong Diyos Ama. Wala pong ganon. Kaya nga naniniwala kami, iba ang Ama, ibang anak, isa lang ang Ama, isa lang ang anak, isa rin ang Holy Spirit. Ano yung isa na yon? Yakid ang Ama, yakid ang anak, yakid ang Holy Spirit, at silang po tatlo'y bibilangin bilang Echad Yehovah. Ano po? Yan. So, isang Panginoon, isang Diyos. Buhat doon sa Devarim, sa 4. Kaya maliwanag po yun. Wala pong kumunta sa mga talatang inihanay po sa atin. Napansin ko lang tungkol sa Holy Spirit kasi ang Ama ay person. Yung anak, person. Doon na lang sa Holy Spirit, ano po? Alam niyo sa Biblia, ang Holy Spirit, person din eh. Kasi ang ibig po sabihin ng person, mga kapatid, kung titignan ninyo, yung siguro may mga diksyonaryo kayo, at kukunin ko itong diksyonaryo ni Webster International ng 2nd edition sa pahina 1827. Ano daw po ang isa sa kahulugan ng persona o person? Being characterized by conscious apprehension, nationality, and a moral sense. So, ibig sabihin, ang isa palang persona ay tumutukoy din bilang isang umiiral, na mayroong malay, nakakaunawa, may may katwiran, marunong siyang umunawa sa mabuti at masama. Kaya ibig sabihin, marunong siyang magpasya. Yan. At isa po sa mga katotohanan yan, mababasa natin doon sa Kapitulo 14 ng Aklat ni Juan. Ang wika po rito ay ganito, talata po 16. Ako'y dadalangin sa Ama, sabi ng ating Panginoon Kristo. Kanino siya dadalangin? Sa Ama. Kung ang Ama ay si Kristo rin, hindi na siya dadalangin sa Ama. Kasi, siya rin ang Ama. Hindi ba? Talagang magkaiba ang Ama at si Kristo. At bilang katunayan na magkaiba sila, si Kristo, sabi niya, dadalangin sa Ama. Ulitin natin ang basa. Ako'y dadalangin sa Ama. At kayo'y bibigyan niya, referring uli yung niya, sa Ama. Bibigyan niya ng ibang
mang-aaliw. Yan, no? So magbibigay siya ang ama ng ibang mang-aaliw. Yung bang mang-aaliw na yon, kapareho ba yun ng sabi roon? Yun din ba yung galing sa ama? Na ano bang termino ginamit dito? Omnipresent ng ama? Hindi po. Ibang person po yun. Kasi, yung salitang ibang mang-aaliw, ang ginamit po dyan sa Greek ay alos. Iba. Hindi heteros. Kung ang ginamit sana, bibigyan niya ng heteros na mga aaliw, pwede. Na yung Holy Spirit ay parang extension o parang omnipresent ng Diyos Ama. Pero hindi heteros ang ginamit, kundi alos. Yan. Parang ganito ang alos. Halimbawa, binigyan kita ng mansanas, tapos manghingi ka pa sa akin ng alos na prutas. Ibibigay ko naman sa iyo bayabas. Yan. Pero kung yung hinihingi mo ay heteros, ang ibibigay ko sa iyo mansanas din. Yan. So, siguro ibibigay ko sa iyo yung kabiyak ng mansanas na ibinigay ko sa iyo. Yan. Kaya dito, malabo na yung Holy Spirit, yung Ama, si Kristo lahat yun. Okay? Kasi si Kristo dadalangin sa Ama. Tapos yung Ama magbibigay ng alos na Holy Spirit. At ang katunayan na yan ay Holy Spirit, mababasa po ninyo doon sa 26. Datapwat ang mang-aaliw. Diba? Ito yan, ano? Sa makatibagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Ay di magkaiba pala talaga. Di ba? Magkaiba yung Ama at si Kristo. Iba rin ang Holy Spirit kasi susuguin po yun eh. Siya, sabi dito siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Ano katunayan ng Holy Spirit ay isang persona? Yun yung pagkagamit ng salitang siya. Sa tekstong Grego, ang ginamit ekienos. Ang ekienos, ginagamit lang po yan sa isang person. Sa person po yan ginagamit. Ekienos. Sino yung ekienos na yon? O yung siya na yon? Yung Holy Spirit o yung Espiritu Santo. Sabi rito, siya, ekienos, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Abay, may kakayahan pala itong makapagpasya, magturo. Siya ang magtuturo sa inyo at magpapaalala ng lahat ng sa inyo aking sinabi. Kung yung Holy Spirit, siya rin si Kristo, bakit isusugo pa ang Holy Spirit? At bakit siya gagamitan ng terminong ikenos? Diba? Kung ang ating Panginoon Kristo rin ito at ang Ama rin ito. At bakit siya gagamitan ng terminong alos? Kung iisa lang pala sila as a oneness. Lumilito mga kapatid, talagang ang Diyos, ang Echad na Diyos, ay mayroong tatlong persona. Isang persona ang Ama, isang persona ang Anak, at isang persona ang Holy Spirit. Maliwanag po yun mga kapatid. Ngayon, isa pa na gusto ko makita ninyo. Doon sa binabanggit ng ating pong mga kapatid, dito, yan, sa 1:26 ng Heneses, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kung ang Diyos ay oneness, katulad ng paniniwala ng ating mga kaibigang nasa panig ng UPC, papaano ngayon yung mga termino na ginamit na natin, ating, kung siya lang solidong mag-isa? Hindi naman po pwedeng ang kausap niya dyan, mga anghel. Sapagkat sa construction po ng Hebrew word o ng Hebrew syntax, yung mga kanatin at kaatin ay kapwa tumutukoy sa manlalalang.
Ang mga anghel, hindi sila manlalala, kaya hindi sila papasa. Kapag ang pag-uusapan, mga anghel dito. Oh, kung ikukumpara natin sa konsepto ng Hebraism. Oh, maliwanag sa 1:26 na mayroong kanatin at kaatin ang siyang aktwal na Diyos na lilikha sa tao. Yan, ano? Ngayon, alam nyo, naniniwala kaming mga Adventist ang aktwal na lumikha sa tao ang Panginoong Jesucristo sapagkat sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng bagay. Ano? Kaya yung mga kaatin dito, kanatin, magkakasama po yan. Anak at ang Espiritu Santo, ang aktwal ating Panginoong Jesucristo. Ay, tapos na po. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating first speaker, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa second cross ng ating second speaker, Brother Ron. 7 minutes ulit ito, bro. Time start. Okay, salamat sa presentation mo, Brad Fernando. So, unang tanong ko sa iyo, is Jesus everlasting? Yes or no? Yes. Binabanggit din po yan sa atin doon sa aklat ng Apokalipsis. Naniniwala po kami dyan. Kasi ang Ama, walang pasimula. Ang Anak, wala rin ho siyang pasimula eh. Ganun din naman ang Holy Spirit. Wala silang pasimula. Hindi kami katulad ng paniniwala ng ibang Trinitarian na yung Ama at ang Holy Spirit nagmula lamang sa Ama. Kami po, pare-pareho silang walang pasimula. Okay, so kung si Jesus ay everlasting, so doon sa Isaiah 9:6, ano bang tama? Everlasting Son o everlasting Father? Isaiah 9:6. Opo. Ang tama po rito, ipinanganak ang isang bata, ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang maatang sa kanyang balikat, tatawagin ka manghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ayun, tatawagin po siyang walang hanggang Ama. Hindi pa siya walang hanggang Ama. Tatawagin pa lang. So sa Trinity nyo, bro, ilan ang Father? Dalawa ba? Yes or no? Kung ang babatayan natin from Old to New Testament, ang Ama ay Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon Jesucristo, Ama rin ng mga alagad. Kaya nga, future tatawagin siyang walang hanggang Ama. Sino tatawag? Yung mga disipulo niya. Kaya sabi niya sa kanyang mga disipulo, mga anak, pero ba niya kayong makakain? So, ibig sabihin ba, tanggap mo na ang Trinity ay may dalawang Father? Yes or no? May dalawang Father, yes, in the sense na Ama, si Kristo, ng mga disipulo. At yung Ama, yung Diyos Ama, Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Opo. Kaya lumalabas dalawa nga. Isang Ama na Ama ng ating Panginoong Jesucristo at isang Ama na Ama ng ating mga alagad na si Kristo. Okay. So, to be ililinawin ko lang dalawang everlasting Father ang Trinity God? Yes or no? Everlasting. Kung pag-usapan po ninyo ay kadyusan, isa lamang po ang Ama sa kadyusan. Naging Ama ang ating Panginoon Jesucristo ng mga alagad sapagkat siya'y nagkatawang tao. Yung kanyang katawang tao, yung po tinutukoy ng mga alagad na kanilang walang hanggang Ama. Kasi mananatili po yung buhay magpakailan-kailan man dinala rin po sa langit yung kanyang katawang lupa po na yun So, ibig sabihin, yung persona ng Father, persona ng Son, ay dalawa silang everlasting Father. They are both everlasting Father? Yes or no? Yes, pwede. Kung titignan natin ang hiwaga ng banal na kasulatan, kasi ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, everlasting yon. Tapos si Kristo, nang nagkatawang tao, tatawagin din walang hanggang Ama. Wala ring everlasting din po yun yun po lalabas doon. Pero iba po ang Ama ng ating Panginoon Jesucristo, pa rin ang anak ng Panginoon Jesucristo at ang Holy Spirit. So, ang tindig nyo ho ay ang Father is not the Holy Spirit. Tama po ba? Opo. Ang Ama po ay hindi siya ang Holy Spirit kasi sabi ng Panginoon, dadalangin ako sa Ama at bibigyan niya kayo.
hindi ang Ama ang bababa para maging Holy Spirit, kundi magbibigay ang Ama ng Holy Spirit. Ayun po sinasabi sa aklat ng Juan na binasa natin kanina. Kaya magkakaiba po silang persona. Okay. Doon sa Matthew 1:18, bakit sinabi doon, child of the Holy Ghost? So, child of the Holy Ghost. So, sino ba ang ama ni Jesus Christ as sa pagiging tao? Yung Holy Spirit ba na third person o yung Father na first person? Yun pong ama ng ating pong Panginoong Kristo, yung ama. Ang Holy Spirit, hindi po niya ama. Ang ginawa lang ng Holy Spirit, sa tekstong Grego, siya po ay nililiman. Hindi nakipagsiping ang Holy Spirit, lumilim kay Maria. Kaya ang ama ng ating Panginoong Kristo, yung ama na ba yun? Sa Holy Spirit na lumilim sa ating Panginoong Kristo. Kaya yung lumilim, iba rin sa ating Panginoong Kristo. Okay. So, next question, no? Sabi sa Hebrews 1:10, in the beginning, the Lord has laid the foundation of the earth, and the heavens are worked of thine hands. So, do you think siya rin ang nagsasalita doon sa Genesis 1 through creation? Yes or no? Ang ating Panginoong Kristo po ang nagsasalita doong aktual sa 1:26 ng Genesis po na binasa ko po kanina. Ngayon, diyan naman po sa Hebrew, ibaba nyo lamang po sa talatang 8 sa talatang 10. Ang sabi ng Ama, ikaw, Panginoon. Ay di kinikilala po ng Ama na Panginoon din si Kristo. So, yung sa Genesis 1:26, sinabi doon ng Diyos, let us. Sino ba yung nagsasalita doon? Ang Ama ba? Talking with the Son? Or Holy Spirit ba? Talking with the Father to the Son? Sinong personang nagsasalita? Yung anak ba? Opo. Ang aktual po na manlalalang po dyan, ang anak po. At yung mga kanatin, yan po ang Ama, anak at banal na Espiritu. Yan po, magkakasama po yan sila po riyan. Kaya nang lalangin ng Diyos ang tao, ang aktual na kumilos, ang anak. Pinatunayan po yan sa talatang 27. Okay, so ibig sabihin, no, si Jesus ang lumalang sa lahat. So, tanggap mo ba, pwede ba natin sabihin, He is the Father of creation? Yes or no? Hindi po ganyan ang position po namin, katulad po ng aking sinabi sa inyo kanina. Ano po? Ang Ama ang manlalalang sa pamamagitan ni Kristo. Sa Ama lahat nagmula, mula pagpaplano hanggang panukala, pero ang akto o ang aktual na manlilikha, tulad ng binabanggit ko po, ang anak. Ayun, kaya naniniwala kami, ang kamay na humugi sa tao, ang anak, sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha lahat ng bagay. Okay, so doon sa Job 38:4, sino ba yung kausap ni Job doon? Si Jesus ba yun? When sinabi niya, He laid the foundation of the earth. Nabutan po kayo ng time. Thank you, sir. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating second speaker, mga kapatid. Siyempre, dako tayo sa kanyang rebuttal din. Brother Ron ng UPC, your time start now, bro. Okay, muli, magandang gabi sa lahat, no? Lilinawin ko lang ho yung patungkol sa Holy Spirit, no? Yung stand ko ay Holy Spirit ay the same identity. Yung sinabi ng kausap, marunong umunawa, magpasya, pero hindi sa pagpapasya as a third person. Kundi isang pag-iral ng Diyos bilang omnipresent. Wala hong third person doon, no? No, dito naman na sinabi ng kausap ko na dadalangin si Kristo sa Ama kasi ang anak ay pumapatungkol sa pagiging tao ni Jesus, no? No. Yung sinabi niya obviously, no, na yung Son ay tao na nanalangin. So ibig sabihin, siya ay tao na nanalangin, hindi siya Diyos na nanalangin pa sa Diyos pa. Kaya kung ganyan po ang ating unawa, magiging dalawa talaga ang Diyos. Ang isa nananalangin sa Diyos, na God the Father, ang isa pinanalanginan. Di ba? Tama, mga kaibigan? So sabi ni Jesus dito sa John 14:18, sabi niya, I will not leave you comfortless. Ito yung sinasabi ko, mga kaibigan, no? Pag tinanong ka, is Jesus in you? No? Siyempre, God is dwelling us
Hindi pwedeng sabihin na, is the Son in you? No? Kaya nga sinabi, I will not leave you comfortless. Ito yung sinasabi ni Jesus no na hindi niya inaari na Diyos siya. Pero sinasabi niya na he will not leave yung mga disipulo niya comfortless. So, babalik tayo sa Old Testament, mga kaibigan, kasi ito yung pundasyon ng aral talaga ng identity ng Diyos, no? Naniniwala pala siya na yung Lord ay Father. So, anong sabi ng Father? Doon tayo sa konteksto, mga kaibigan. Sa Psalm 83 verse 18, then that men may know you, that whose name is alone, Jehovah, Lord, Father, art the most high over all the earth. So, Psalm 86 verse 10, for thou art great, thus word those strings, thou art God alone. So, Father alone pala ang Father. Mga kaibigan, so Nehemiah 9:6, though even the Lord, thou art Lord alone. Sino nga yung Lord? Ito yung pundasyon ko kanina, mga kaibigan, sa first presentation ko. Dasa nagihibain niya ito sa pamamagitan ng paglalahad na niya, yung may Jehovah na Son, God the Son, God the Holy Spirit, kasi may verbatim ako na ang Lord ay Father talaga. Pumapatungkol lang talaga sa Father. Isaiah 36 verse 16, the Lord Almighty, the God of Israel, you alone. Now, yung Lord God is Father, sabi niya alone. So ngayon, tanong, does the term alone imply 3 persons? Mga kaibigan? Does alone imply 3 persons of one God? Kasi, yung tindig natin, Lord is the Father. Sabi ng Father, He is alone. Kasi yung pagiging anak ni Jesus, pumapatungkol yun sa kanyang human nature. Mga kaibigan, so, ito, yung ikad kanina. Alam natin ang ikad sa Hebrew Scriptures. I think most 650 times, no? Binanggit yung ikad sa Hebrew. Kung hindi ako nagkakamali. Sa Deuteronomy 6:4, ikad. So, for the fairness of the term na ginagamit natin na ikad, ating alamin sa ibang konteksto ng Bible. So sa Isaiah 51 verse 2, di ba sabi, nagkausap ko, ang ikad ay patungkol sa pwedeng 3 person. Yes, patungkol sa Diyos, 3 person. 1, ikad, pwede rin sa mag-asawa, 1 flesh, isang buwig ng ubas. Now, tingnan natin kung ganun ba talaga. Kung consistent ba talaga ang paggagamit nila ng ekad mismo. Isaiah 51 verse 2, look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you, for I called him alone. Ekad ho yun, mga kaibigan. Ekad ang ginamit doon. Huwag nating sabihin na 3 si Abraham. So, yung ekad na ginagamit sa Hebrew, it's a matter of Hebrew grammar lang ho talaga, mga kaibigan. Kasi napatunayan natin nandoon sa Lord, Father, He is alone. He is one Lord. Kaya tama yung Deuteronomy 6:4. Pero patungkol yun sa isang Diyos lang talaga. Isang umiiral na Diyos na hindi kailangan nagkakabahagi na 3 persona. No? Now, sa Genesis 1:26, mga kaibigan, let us make man in our image. Ito po ay isang plural of deliberation. Why? Parang yung king is speaking in front of his people. He said, no, we must do this. Let's see what we can do. Yan ang tinatawag na plural of deliberation. God used plural pronouns when He is speaking to His angels by let us. God was not seeking the hand of assistant kasi hindi naman creator yung mga angel eh. But He was drawing the attention of the angels to what He was going to do.
Please notice, Genesis 1:27, mga kaibigan. So God created man in His own image. His, no? So tama yung interpretation, plural of deliberation. Kasi imposible na ho na Genesis 1:26, tatlo. Pagka 1:27, naging isa na lang. Oh, ito pa. Psalm 83 verse 18, that may I know you whose name is alone Jehovah. Sino yung Jehovah? Father. Alone ang Father. Mga kaibigan. So, ano pa? Yung Father, mga kaibigan, tulad ng sabi ko kanina, ito ay titulo sa pagganap ng isang Diyos during creation. Kaya nga, Jesus is laid down the foundation of the earth. Walang co-creator dito, mga kaibigan. Kasi, sa ibang talata, the Father said, He is alone when He created. Now, Jehovah, Lord, Yahweh, Father, alone. Now, kung merong anak, hindi na siya alone during creation kasi may co-creator na, mga kaibigan. Now, yung Son, Father is pagganap ng creation, na relationship to humankind, no? Yung Son, ito yung pagganap ng Diyos sa redemptive purposes, no? Kasi pag tayo tinatalakay natin yung Father-Son na relationship, wag nating bigyan ng space doon sa Father at saka yung Son. Sinend yung Son, nagkakaroon ng space. God is not affected by time and space, mga kaibigan. God is manifesting during the time na for redemptive purposes. God is manifesting. He is both God and man. I know na naniniwala din naman sila na si Jesus ay may dual nature din. Ang problema lang, mga kaibigan, siya ba ay ikalawang persona? Now, ang tatanungin ko sana pero wala nang oras, no? yung time na si Jesus ay yung time na yung bigatin sa nandoon sa mundo. Ang tanong, saan yung eternal son doon? Sa mga tagpo yun, sa mga panahong yun. Yung Father was in the Son, sa bigatin Son. Yung tanong, saan yung eternal son? Sa mga panahong yun, mga kaibigan. To be fair, consistent lang po sa pagiging three distinct person. Ito pa. Ang Holy Spirit, paano natin mapatunayan na persona talaga siya? Meron ba siyang conversation between the Father and Him? Kung talagang distinct person siya? Meron ba siyang conversation? Nag-usap sila ng ikalawang persona? Yung Diyos anak. Kasi Diyos yung Espiritu din yung Holy Spirit eh. Nag-usap ba sila? Mayroon ba conversation na nag-usap sila sa Father? To be for the fair na consistent lang po tayo sa ating three distinct person. Okay, salamat. So dyan natatapos ang rebuttal ng ating second speaker, Brother Ron ng UPC. At ako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating first speaker, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay. So ang akin pong tanong ay ito. Ginamit po ninyo yung Isaias 9:6. Tinatanggap ba ninyo ng Isaias 9:6 ay propesiya sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo? Yes or no? Yes. Yes, kasi yung propesiya sa I think Matthew 1:21, pangalan siya ng Jesus. He will save His people. Yun ang sagot ko. Next question, please. Okay. So, next question. Doon sa Isaias 48 talatang 12, sino po yan? Ang Ama o ang Anak o ang Holy Spirit? Sa
Teka lang, i-check ko. Oo. Yun yung Ama. Okay. Sabi diyan, yung nasa 12, siya rin yung manilikha, yung Ama po yan, sabi po ninyo. Okay? Kung yung Ama yan, sino po ang nagsugo diyan po sa Ama na lumilikha sa 12 at 13? Sa talata pong 16, isinugo po yan eh. Sino po ang nagsugo sa Ama? Like I've said, no, ang pagiging Ama hindi sinusugo. Ang pagiging Ama, ito ay titulong creation at human relationship sa humankind. So hindi po iniutos ang Ama. Sabi po sa sabi sa talatang 16, at ngayon sinugo ako. Ang nagsasalitang ako, yung nasa 12 at 13. Ngayon sinugo ako. Kung yung Ama ang nasa 12-13, sino po ang nagsugo sa kanya batay sa talatang 16 ng Isaias 48? Pakiulit to. Apo. Objection. Para maano ko ang sabi niyo po kasi kanina, yung 48:12, yan yung Ama. And of course, ang ibaba sa 13, manlilikha. So lumilitaw, yung Ama ang siyang nasa 12 at 13. Sabi sa 16, sabi ng manlilikha, at ngayon sinugo ako. Kung yung Ama ang nasa 12 at 13, ang tanong, sino po ang nagsugo sa manlilikha batay sa talatang 16? Kung ang kanyang pero hindi po yan ikatlong persona, no, ang espiritu. Pero hindi pinapatunay na ikatlong persona yung isinugo niya. He was just expressing, no, na kasi ang Diyos ay espiritu eh. So kung spirit yung third person, spirit din yung ang Father, magiging dalawa ang espiritu ng Diyos. Next question, tama ba na ang nagsugo doon sa 12 at 13 na Ama ay Panginoong Diyos ayon sa talatang 16? Tama ba o mali? Yes. Okay. Ay, si Jacob. Okay. Next question. Next question. Ano po ang inyong final answer? Sino po yung nagsugo doon sa 12-13? Panginoong Diyos o si Jacob? Si Jacob. Okay. So ibig sabihin, lumilitaw, ang Ama pwedeng isugo ni Jacob? Ay, hindi. Si Jacob ang isinugo. Okay. So, si Jacob ang isinugo. Okay. So, dyan sa 48, 12, 13 hanggang 16, ano ang katunayan po ninyo na si Jacob ang isinugo? Hindi ko po maano, no. Babasahin ko po, inyong dinggin, o Jacob, Israel, tinatawag ako nga ang unang at huli. So, ang Ama ay nagsasabi na ako, siya daw po ang Alpha at Omega. Okay. No? So, next question. Sabi ng ako ang una, ako ang huli. Ngayon sinugo ako. Tanong po uli, sino yung ako nga na isinugo sa talatang 16? Ang Ama, ang Anak, o Holy Spirit? Next question na lang. Okay. Sabi diyan, sa talatang 16, mula nang nangyari ito, nandoon nga ako. Sino yung nagsabi na nandoon nga ako? Ama, Anak, o Holy Spirit? Ang Panginoong Diyos. Objection, Mr. Moderator? Time stop. Anong objection natin? Okay. Nag-gets na po niya. Opo, nag-gets na niya yung categorical. Anong categorical? Paki-ulit to. Sabi po kasi riyan, sa talatang 16, nandoon nga ako. Ang tanong ko po, sino po yung nagsasabing nandoon nga ako?
Yan ba yung Ama, Anak, o yung Holy Spirit? Ama. Okay. Sabi diyan, nandoon nga ako, ito yung Ama, tuloy. At ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos. Sino yung Panginoong Diyos na nagsugo sa Ama? Sino po yung Panginoong Diyos na yun na nagsugo sa Ama? Base sa grammatical text, no, ang Holy Spirit po. Okay. Pero hindi ho ibig sabihin na ibang persona ho yun. At sa matter of ano lang po, sa pagsasalaysay ng Biblia. Next question. Okay. Sabi Next po ninyo question. ang Holy Spirit. Sabi rito, nandoon nga ako at ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Tanong, tama ba ang nakalagay dito, Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu, ang nagsugo doon sa Ama? Yes or no? Yes, base sa verse 16, no? At ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at kanyang Espiritu. So sabi niyo po kanina, ang Ama ay hindi pwedeng isugo. Tapos ngayon, naisusugo pala. Ano po ngayon ang inyong final answer? Naisusugo po bang Ama o hindi siya naisusugo? Sa redemptive purposes, no, hindi po sinusugo ang Ama. So base sa talata, base sa talata isinugo po siya, pero hindi po yan ibig sabihin na sa New Testament isinugo din ang Ama. Next question. Okay. Doon sa John 1:1, sabi roon ng pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay Diyos. Tanong. Ay, time na. Salamat. Sayang. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang ating second part ng ating debate, which is yung ating first rebuttal at yung ating second cross. At bago natin puntahan ang ating final conclusion, shoutout muna sa ating nasa live, Bro Richard Hinaton, shoutout sa iyo bro, si Bunga Arnel, kay RJ Espinosa, bro, Javi Giovanni, Felicidario, shoutout din kay Marcos at kay Rex mga kapatid, sa lahat ng nagpupuyat. Ayan, dito na tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Ron ng UPC. 5 minutes para sa iyo bro, your time start na. Okay, so muli, magandang gabi ho, manonood, listeners and viewers, no? So, yung stand niya kanina na yung ECAD ay atin po itong na buwag. Kasi yung paggamit ng ECAD base sa Trinity Doctrine ay inconsistent ho talaga mga kaibigan. Kahit anong natin, inconsistent ho talaga. So, yung pundasyon ko kanina na nag-i-expect ako na gigibain niya ho ito, no? Yung Lord, which is the Father, mga kaibigan, ay hindi niya nagiba, mga kaibigan. So, ibig sabihin, pag sinabing one Lord, Deuteronomy 6:4, ay hindi talaga patungkol sa tatlong persona, mga kaibigan. Kasi ito ay pumapatungkol sa Father, because God is a Father of creation. No. So, sabi nga sa Isaiah 64 verse 8, ang yung Lord, thou art our Father. Ito pa, yung pagkikilala ni David, no, kung sino yung Diyos, sabi niya sa 1 Chronicles 29 verse 10, Lord God of Israel, our Father, from everlasting to everlasting. Now, from everlasting to everlasting. So, kung si David, kilala niya ang isang Diyos bilang Father from everlasting to everlasting. So, tama ba na tayo, ang aral po natin ay may dalawang Father din na everlasting? Tama ba mga kaibigan? Na yung Trinity God, which is one God according to their doctrine of one God ho yun. Trinity, one God.
Sa Trinity Godhead, may dalawang Father pala. Everlasting Father. Now, ang tanong ko, sa dalawang Everlasting Father doon, sino bang Redeemer doon? Tanongin natin sa Isaiah. Isaiah 63 verse 16, O Lord, thou art our Father, our Redeemer. So, yung Father ay siya mismo yung Redeemer. Kasi sabi ng Diyos sa Isaiah 43 verse 10, there is no Savior beside me. Father ho nagsasalita doon, Lord Jehovah, there is no Savior beside me. So, yung Trinity, may God the Son na Savior. So, paano ho natin i-reconcile itong sinasabi ng Father, no? There is no Savior beside Him. Ito pa, admit niya din pala na si Jesus Christ is a creator. So, Jesus Christ is the Father of creation. May ibang Diyos pa ba maliban sa Kanya? Mga kaibigan? Ito pa. Doon tayo sa, sa Deuteronomy 32:6, mga kaibigan, no? Moses recognized also, Lord, Father. So, kanino ba tayo maniniwala, mga kaibigan? Sa mga tao ba na involved doon sa kasulatan? Kasi si Moises at saka si David, si Isaiah, si Malakay, naniniwala lang Lord ay Father lang. Now, sa Jude 1, chapter 1, verse 4 to 5. For verse 4, for there is certain men creep unawares who were before ordained to this condemnation, ungodly men, turning grace to godless civilizations, denying the only Lord God and our Father, Lord Jesus Christ. Oh, only Lord God and our Father. May pagkakaiba ba doon? May distinction ba doon? Paul said, there's one Lord, the same Lord. 1 Corinthians 12, 4 to 6, Ephesians 4 to 5. There is one Lord and the same Lord. Sino ba yung Lord? Yung Lord of Lords sa Old Testament. Sino ba yung Lord of Lords? Pagdating sa New Testament, the same identity. Jesus Christ. No? Sicaria 40. Salamat. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ni first speaker Fernando Camacho ng SDA. Your time start. Okay, so sa akin pong mga panghuling pananalita, no? So yun pong tetragrammaton ay nahanap niya, kinulang lang tayo sa oras, ano? Pero kanina pa nakalista dito sa atin. So diyan sa Isaiah 64 verse 8, yan po tumutukoy sa Ama. YHWH din po ang ginamit sa anak. Sa Isaiah 40 verse 2, comparison, John 8:58 and Exodus 20. Sapagkat yun pong nagbigay ng 10 Commandments, yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita nyo po dyan po sa talata na yan, yan. So, sa 6:2 hanggang 3 ng Exodus, ako'y si Jehovah, tetragrammaton po yan. Then, pagdating po sa talatang 6 hanggang 7, siya pa rin po yung tumubos sa mga Ehipto, naglabas sa Egypt. Pagdating sa talatang 8, yun pong tetragrammaton, siya po ay bumaba. Ano po? Yan. Sa ibang termino, sa ibang sitas, ang ginamit dyan ay Angelus. Isinugo po, kaya bumaba po yung nagbigay ng 10 Commandments na tinerminuhang Jehovah o YHWH. Ang Panginoong Jesucristo po yan. Yan. So, ang Holy Spirit, ganun din. Diyan sa Acts 28, 25 to 27, comparison Isaiah 6, 8 hanggang 10. Ginamitan din po ng termino na YHWH, ang Holy Spirit. Yan. Kaya, pareho po nilang gamit po yun, yung YHWH. Ang hindi lang magamit ng Holy Spirit at ng Ama, yung terminong ako nga.
Okay? Kaya doon sa Isaias, napansin niyo yung Isaias 58, 12 at 13, yung ako nga, manlilikha po yun eh. Pagdating sa 16, isinugo po siya. No? Ang nagsugo sa kanya yung Panginoong Diyos at yung kanyang Espiritu. Sino po yun? Ang nagsugo po, ang Ama at ang Holy Spirit sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Ano katunayan? Diyan po sa 1:8:42, ganun din sa 4:14 ng aklat ng Ikalawang Juan. Ngayon, doon sa binabanggit naman sa atin, mayroong dalawang everlasting Father. Gamit ang Isaiah 9:6, kaya nga tinanong natin, yan ba ay propesya sa pagkakataong tao ni Kristo? Sabi niya, yes. Sabi doon, tatawagin siyang walang hanggang Ama. Meaning, propesya yun, pag nagkataong tao siya, tatawagin siyang walang hanggang Ama. Sino tumawag sa kanya? Juan 21:5, ang mga alagad. Ang ating Panginoon, siya po ay eternal. Kaya eternal Father din po siya. Mayroong eternal Father sa pagkakataong tao at mayroong eternal Father sa kalagayan pong Diyos. Yun po yung Diyos ng Ama ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ano po? Ganyan po yan kalino mga kapatid. Ngayon, nabuwag daw po yung ekad. Hindi po totoo yun. Kasi sa first presentation ko, sinabi ko, ang ekad mayroong dual meaning. Ang hindi po niya nagtibag doon, yung ekad hindi pwedeng ipangtukoy sa pangmaramihan. No? Like doon sa mag-asawa, ikad din pong ginamit. Wala kong tutol na ikad pwedeng gamitin talaga sa isang piraso. Depende yan sa pupuntoy. Halimbawa, tutukuyin mo yung isang ama at ang ama na tutukuyin mo ang ama ng ating Panginoon Jesucristo. Ang ikad roon talagang solidong isa. Kasi isa lang naman ang ama ng ating Panginoon Jesucristo. Yeah, kaya hindi po nakapanaig yung second speaker. Then doon sa plural of deliberation, mali po yun. Kasi doon sa Genesis 1:26, yan po yung Ama, Anak at ang Holy Spirit. Sabi ko nga, ang actual po na lumikha ang anak. Kaya pagdating sa talatang 27, kanyang nilikha, ginamit na doon kanyang nilikha. Okay, so ano pa ang gusto kong makita natin dito? Nadibang naman na natin lahat, Yan. Ngayon, ang hindi po natutunan ng negative, second speaker, yung pagkagamit ng salitang alos doon sa Holy Spirit, at yung pagkagamit ng ekenos. Kasi pareho yung tumutukoy sa kakaiba o sa bukod tanging persona na iba sa kanila. Okay? Sa bautismo, bautismo sila, binautismo natin Panginoon, ang ating Panginoon Jesucristo nasa lupa, may nagsalita sa taas, yun ang Ama, at ang Holy Spirit sa anyo ng kalapati. Talagang magkakahiwalay silang persona. Hindi na sila nadagdagan, hindi sila nabawasan from Old to New Testament. Kaya sa gabi ito, ang katotohanan na ang Trinity ang siya pong aral ng Biblia at hindi po ang oneness. Imposible po na ang Diyos ay solidong isa kasi lalabas niya, kakausapin niya kanyang sarili. Time na. Maraming salamat. Okay mga kapatid, at natatapos ang ating debate between Seventh-day Adventist and UPC mga kapatid. Before natin i-end yung ating live, syempre, bigyan ko muna sila ng time magpasalamat sa halos 50 live viewers natin. Brother Ron, Bro Fernando, ikaw muna mauna bro. Okay. Lubos po ako nagpapasalamat unang-una siyempre sa atin pong Panginoong Diyos sa pagkatatapos ang usaping ito na mapayapa at naramdaman natin ang patnubay ng ating pong Panginoong Diyos. Pinasalamatan din natin ang kapatid na Russia TV sa pagpapagamit ng kanya pong platform at siyempre kapatid na Russia Vista. At sa inyo po mga kaibigan, mga kapatid na nasa comment section, against or not against, maraming salamat po sa inyo. At syempre, kay kapatid na Ron Fernando na napaka-professional pong kausap. Natapos din ang aming boxing sa ring. Okay. At ngayon po, iniiwan ko po kayo sa mapagpalang biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista, Viva Adventista del Septimo Dia. Larga, Viva Advent Biblical Ministry. Yes, Sopitay mga kapatid, miss pa po sa inyong lahat. Okay, at Bro Ron, salamat bro. Okay. So muli magandang gabi sa lahat Unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos kasi nare-reconcile natin ang mga talata At ikalawa,
Siyempre kay Bro Rasha sa pagiging patas ng moderator. At ikatlo ho, sa aking kausap, no, ito si Bro Fernan, nakikita ko to sa YouTube. It's an opportunity po na nakausap ko yung isang batikang debatista ng SDA, no. Kaya nga kanina parang naano ako, so magpapatuloy pa ba ako ito baka pero at maganda siyang kausap. At hindi po ako isang batikang debatista, mga kaibigan. Yun, pasalamat ako sa Diyos kasi maganda yung kalalabasan ng ating even though magkakaibang po kami, magkakaibang paniniwala ho kami, naniniwala ho ako na iisang Diyos lang aming sinasampalatayahan, no. Then sa listeners and viewers, no, salamat sa oras ng inyong and yun, salamat ho. Okay mga kapatid, Rasha TV gusto din mapasalamat sa lahat ng ating sponsor at lahat ng mga nasa live natin syempre. At kung gusto yung sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa ating mga debatista na nandito, Brother Ron ng UPC, Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, at pwede nyo pong gawin ako mediator sa pag-uusap ninyo mga kapatid. Basta sumasang-ayon lang sa lahat ng patakaran dito sa aming platform mga kapatid. Gusto ko ding imbitahan kayo na mag-share ng ating live streaming, yung ating YouTube channel, Rasha TV mga kapatid. Subscribe na lang. At sa ating group, Rasha TV mga kapatid, pwede nyo i-follow yan. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV. And we're Kaibigan ko, pakinggan mo